Ay, question. Q&A tayo, pare. Sige, Sa sige. mga gusto. Para magtatanong dito na lang. Magtatanong ka dito. Magtatanong dito. Ako yung una na. Pagkakataon ka. Nakalista yun sa akin. Pag binigyan ka ng oportunidad, sagutin mo na. Yan! Bra, ano tanong ko? Ang sabi ni Bra kanina, ang pagyaman daw para pagbabike. Keep moving forward. Yun. Kasi matutumba ka eh. Yan! Pero ang tanong ko pare, sa larangan ng negosyo, pare, larangan ng negosyo, no? Ano yung dalawang gulong dun sa bike mo? Puta, hirap. Galing. Hirap. Yung question mo, pare, ano? Pangmalakasan to, pare. Yun yung mga question Bayan, ng mga pare. yung mga binabayaran. Di ba? Siguro yung unang gulong, yun si Lord Family. Family, nasa unahan eh. Diba? Sila yung maglilid sa'yo eh. Alam mo yung sa likod na gulong kung sino yun? Yun yung mga sumusuporta sa yung tao. Like sa business ko, yung mga business partners ko. So, doon sa analogy na yun, ang katotohanan, ang kadena, nakakabit sa likod. Yes. So, yung supporting, yung support system mo, doon dapat nakakonect. Napredict ko na yung tanong mo. Para umandar. Yes, hindi. Alam mo yung kadena kung ano yan? Yan yung values. Para magpatuloy din. Yes. Values with yung values, i-connect mo sa tao. Yes, with the right person, tapos si Lord, family mo. Yung direction, manggagaling kay God at sa family. Pansin mo sa bike, sir, kahit anong pilit mong direksyon, pag minsan na out of control ka, hindi ba parang si Lord yung nagsasabi sa'yo na kahit gusto kong kumaliwa, bakit bigla akong napakanan? Ano naman yung nibela? Ikaw yun. Kasi pwede mong i-break eh. Ayaw mo na eh. Di ba? Let go. Let go and let God. Yeah! Ano yung pedal? Ano yung pedal na dalawa? Ako ba nagtatanong? Magtanong ka lang eh. Yung kaya magtatanong. Dito ka eh. Nagagawin Hindi mo. pa tapos yung bike. Hindi pa tapos yung bike analogy. Hindi, ikaw na ka. Ikaw na yung tanong. Next. Next po ako. Maraming salamat sa iyong katanungan, paring Mungge. Ano po yung pedal? Talagang Tinuloy. tinutuloy yung bike eh, no? Siguro para sa akin yung pedal. Dalawa eh. Kasi yung pedal, feeling ko, yun yung reason bakit ka Tama. Same. bakit mo tinutuloy ang buhay mo eh. 'Di ba? So, sabi nga na subjective 'yan eh. Para sa akin, ba't ko tinutuloy ang pagpedal ko? Para sa pamilya ko. 'Di ba? Para sa pamilya ko. Sila yung pag down ako, nadapa ako, nadapa ako, nabuwal yung bike ko, nasemplang ako. Sila yung iisipin ko eh na hindi, continue ko, ipedal ko pa. 'Di ba? Kasi may goal ako para sa kanila. So, 'yun. Sana wag na yung ano ha. Para yung upuan kaya. Para Upuan kaya. Meron ako, pero hindi na tungkol sa bike. Ikaw, tungkol pa wala sa bike. Wait, Pare, gets ko yung force mo para sa family, para doon sa gulong sa unahan. Ano yung mismong tinatapakan? 'Di ba parang alternate siya? So, ano yung pump mo sa kanan? Ano yung pump mo sa kaliwa? Para dun sa support system mo. Ano yung pinapump mo dun? Para yung kumaybot yung likod eh. Siguro kailangan yung sequencing nun. Kasi hindi ka naman makakapag-bike ng parehong yung pwede pero mahirap. Sa circus yun eh. Sa Diba? circus lang yan. Siguro para sa akin may ko-correlate ko sa consistency. 'Di ba? Sabi nga nila pag may siguro pinapaano lang niya sa akin na at the end of the day, kahit umangat yung apak mo, bababa ka pa rin eh. So kailangan balikan mo kung ano ka eh. Marunong ka lumingon sa, alam mo yung parang gano'n sa pinanggalingan mo. Galingan. Kasi at the end of the day, Stay grounded. bababa ka eh. Tuturuan ka ni Lord maging grounded eh. At kailangan mo maranasan yung pagbaba para tumas ka. Para meron akong realization kung ano yun. Reading between the lines. Sige. It's financial at pagmamahal.
Pwede, pare. Ha? Pwede. Pwede. Yung Panalo. naisip ko lang. Panalo. Financial at pagmamahal. Babalansin mo, no? Oh, kasi ano eh. Kumbaga support system mo yun eh. Tama. Galing mo. Tama. Okay yun. Parang buti hindi sasakyan ang naging example mo. Boss, mahirap. Ang dami Sasakyan, yan, pare. pare. Mas manual pa. Parang may clutch yun. May Galing pare. Ang amo, pare. Nagbabay ko ngayon. BMX sila maggamay. Galing. Di ba? Ay, kumami. Salamat. Ako po, question. Huwag na bike. Okay, next na po, next na. e-bike. Full charge na e-bike naman. Yan. Ano kanina po nabanggit niya na ang inyong gusto maging dancer sa Japan. Meron bang frustration ngayon, kunwari at the end of the day, pag matutulog ka na, though may mga business na kayo, meron na kayong mga achievements dun sa insurance field, ganyan. Meron bang parang feeling down ka or meron bang pagsisisi na What if- hindi mo pinorsu na Regrets? nag-dancer ka, oo, or what if kaya nag-dancer ako? Baka nasa Viva Max ako ngayon, no? Na. Wala actually. Wala. Kasi sa trabaho namin sa insurance industry, may mga events kami like Christmas party. Nakakasayaw kami. Nakakasayaw kami. Di ba? So, nagawa ko rin. Sa Sa ibang paraan. sa ibang paraan lang, sa ibang industry. Sa ibang field. Yes, nagagawa namin. Oo. So, yun. Wala akong Feeling po yung industry nyo, kaya Yes, maganda. yes. Mabait ang mga boss namin kasi. Oh. Shout out sa mga boss namin. Shout out. Kaya pag Team gusto, dito. kaya pag gusto niyo pumasok sa sa pagiging insurance agent, hanapin niyo yung branch namin, PM na lang kayo. 'Di ba? Ayun. Salamat po. Thank you. Ayun. Next question po, the seat is open. Ito lang, hindi kasi lalim nila. Surface level question lang, sir. Right now, di ba, mention mo na nasa isang insurance company ka, Opo. right? And then, at the same time, nagmamanage ka din ng mga iba't ibang business. Okay. Paano mo siya napapagsabay? Like, nagmamanage ka ng business, at the same time, nagiging isang empleyado. Delegation. Kailangan mo i-delegate yung ibang ginagawa mo sa ibang tao na expert doon. Okay, follow-up question. Kasi reason why I ask is right now, nasa corporate din ako. Right? And somehow, the trajectory na gusto ko ding puntahan is makapag-create din ng, alam mo yun, sarili ko. Like, yan, yung nakikita nyo sa unahan, meron akong mga hassle and stuff. Yes. Right? At the same time, being an employee. Now, nandun ako sa linya na na gusto ko ba talagang i-push totally dito sa, kaya nakaka-relate ako dun sa kalagay mo ngayon kasi currently employed ka, at the same time nakakapag-business. Sabi ko, putya paano? Ano yun? Putya paano? Ano pala? Tawag, doable pala siya. Yes. Right? And then yun nga, na-mention mo kanina din na yung mga past experiences mo is napag-manage ka na din ng business and stuff. So, yung transition yun, papunta dun sa tingin mo ba nasa perfect form ka ng life mo ngayon doing employed ka and then at the same time Yes, pero alam ko na marami pa akong kailangan matutunan. And then yung business ko, tanggap ko sa sarili ko na hindi ako expert doon. That's why pansin mo, sabi ko kanina, meron kaming president and CEO na siya yung nagmamando, nag-ooperate. Kasi tanggap ko sa sarili ko na that's not my expertise. Dito lang ako sa likod. 'Di ba? So, like sa mga paupahan, actually mahirap magpaupa. Kasi pag may problema, 'di ba? Kailangan mo puntahan. Pero paano ko magagawa 'yon? Meron akong tao na in charge doon. Na part of the upa, siya yung nasa kanya. 'Di ba? So, na-delegate ko. Kaya nagagawa ko yung ibang bagay, nakakapag-isip ako ano bang pwedeng gawin natin, ano bang pwede pang ibang business, ano bang pwedeng maging growth ng business. 'Di ba? Ano pang pwede nating gawin, pwede nating itap. Totoo. Ba? So, meron akong free time because of delegation. Pero sabi nga nila, very may thin line diyan sa delegation eh. Kasi paano kung mali yung delegation ko?
Dapat meron kang para sa akin meron akong 3 hinahanap sa tao eh. 3. Dapat okay yung value niya. Connect kami ng value niya. Values. Smart. And then siguro yung pangatlo, dapat driven. Which is the exact traits nung president and CEO ko dun sa company, sa Finman. Very siya, driven. Values niya, nagkakatugma kami. And then ang galing niya mag-project ng possible na mangyari. Kahit di niya masolusyonan, sinasabi niya kagad sa akin, "Sir, paano pag ganito yung nangyari?" So nabibigyan ko na siya ng input. So very important ang person. Mahirap lang magtiwala, sir. It's hard to let go kasi ang business kasi parang pag nag-start ka ng business like the apparel, baby mo yan eh. 'Di ba? Kailan, 'di ba, sir? Darating ang time na pakakawalan mo rin naman ang anak mo eh. Same with business eh. 'Di ba? You have to let go eh for you to prosper eh. 'Di ba? And for the business to grow din. Kasi minsan kadalasan sa business, ba't kaya hindi nag-grow yung business? Yun pala, tayo yung dahilan. 'Di ba? Kasi nare-restrict na yung business sa iyo eh. Hindi mo na kayang gawin lahat, nade-delay. Hindi mag-move forward. Sir, hindi natin nabili yung aircon kasi ang tagal mo magpirma ng signature. Naku, pasensya na kasi ang dami kong inaasikaso. Why not delegate that task to other persons para mabilis ang flow ng business? 'Di ba, sir? Ayun. Thank you po. Para siguro dagdag ko lang din doon, no? Siguro maganda rin na maipa-realize natin sa kanila na yung environment kasi na kung nasan tayo employed, no? Kasi isa sa mga bagay na thankful kami, lalo siya, na may anak siya. Ang maganda kasi dun sa insurance industry na kung nasan kami, may freedom talaga ng time. Di ba? Yes. Yun yung maraming reason na mga kagaya niya. Kaya pinipiling pumasok doon. Bukod sa nakakapag-handle sila ng ibang business, nakakasama nila yung anak nila. Bagay na hindi na ibibigay madalas na pag-employed ka. Pero merong impression dyan, pre. Di ba pag sinabi nilang hawak mo ang oras mo, literal na hawak mo? Kasi ang tao kasi ganito. Siguro makaka-relate kayo. Hindi ba pag naka-zoom ka compared sa real face-to-face meeting, pag naka-zoom ka, ang hirap mag-pay attention eh. Kasi ayan yung kama mo, masarap humiga. So sa trabaho namin, you still have to be disciplined eh. Yung sinasabi namin na hawak mong oras mo, hawak lang namin yung paano namin i-schedule yung oras namin. Example, nung ahente ako, Monday, admin work ko yan, and then calling ng prospect. Tuesday, Wednesday, Thursday, yan yung set up ng appointment. Field ko. Friday, Saturday, Sunday, wala akong work. Bahay lang. Tapos yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday na yan, half day ko lang lahat ginagawa yun. So yun yung sinasabi namin na hawak mong oras mo. Hawak mong oras mo in the sense na ikaw ang mag-i-schedule sa lahat ng mo. Hindi yung iba kasi ang nangyayari, hawak ko oras ko. Ano nangyari sa araw mo? Wala. Dalas ko yan. Di ba? Yan. Yun yung isang bagay na naturo sa akin ng industry. Disiplina. Yes. Kailangan may disiplina ka talaga. Bottom line, delegation pa rin eh. Para Oo, pa rin siya yes. pumatak eh. Proper Oo. delegation of your time. Yes. Kasi hindi ka, di ba sabi nga nila, sir, paano ka ba, ito dagdag lang, andito na rin ako. Paano ka ba kikita ng pera? 3 things. Time, money, people. Pag binigay mo time mo, yan yung employed ka. You're giving your time para magkaroon ka ng sweldo. Pwedeng sapat na sa'yo yon, comfortable ka. Money. Yung kinita mo sa pag-negosyo mo dahil binigay mo yung oras mo, Yun, best. magtayo ka ng sarili mong negosyo using that money. So, meron kang another income. Dito papasok yung third. That's people. How will you leverage people? That's delegation. You hire people na mas magaling sa'yo, laging mas magaling sa'yo, sir. Dapat, huwag kang mag-hire ng tao na mas magaling ka. Laging mas magaling sa'yo. Kung hindi man magaling sa'yo, develop them to be na mas magaling sa'yo. Laging ganun lagi ang mindset. Develop ko si Ben na dapat mas mahigatan ako nito. Diba? Laging ganun. Kasi pag gumaling siya, he can do the decision making dun sa company mo. And then you can focus on some other things. Ayun. Thank you sa question. Nice. Dami kong takeaway ito. Thank you. Salamat. Next.
Baka may tanong. Sir, dito sir. Ay, sir, sige po. Para makisali. Sige po. Okay. Sir, question. You said kanina na don't put your eggs in one basket. So you have multiple baskets. Like you, meron kang business, meron kang work, tapos meron ka pang other things that you do. The question is, when do you put your eggs in a different basket? Kailan ka magsisimulang Ilagay. Mag-diversify. Okay. Very crucial yan, sir. Kasi pag you do it too early, baka ma-sacrifice naman yung para sa family. Kasi ang pinag-usapan natin money eh. Before you diversify, you should have money. Extra money to diversify. So, unang-una, you should know your numbers. In a monthly basis, magkano ba expense ko? Magkano ba dapat yung emergency fund ko? Magkano ba dapat yung insurances ko and everything para ma-secure yung life, health, magka-emergency, mawalan akong trabaho, buhal yung family ko. Tapos mag-set aside ka ng a certain amount na ito yung for business, for other investment, for diversification, pambili ng property na ipaparent mo. And then when na-target mo yung goal mo, kasi hindi ka naman magda-diversify kung wala kang amount. Like let's say, gusto kong bumili ng rent, ng property para paparenta ko, mako-compute mo yun kung how much ang cost, ipunin mo yon. Pag naipon mo na yon, that's the time to diversify. Some people might tell you na, hindi, mag-loan ka sa bank. Diba? Make sure lang na pag mag-loan ka sa bank, enough yung papasok na income sa'yo, additional income to pay for that. Lagi mo i-consider, ako kasi lagi akong yung risk management, iniisip ko lagi na what if mag-fail? Makaka-move forward ba ako? Mabubuhay ba ako ng ilang buwan? Lagi akong what if it fail? Kasi sabi nila, okay maging positive. Kaya lang, ang hirap maging positive pag meron kang anak, may asawa ka eh. 'Di ba? Laging nasa isip mo na dapat planado eh. So to answer your question, dapat nakaset aside. And dapat stable kayo. Stable kayo. And pinag-uusapan ninyo every decision. Kasi, yun nga, sabi ko nga, kapag hindi ka suportado ng partner mo sa mga decision mo o sa gagawin mo mga business and everything, 100% it will fail. Kasi uuwi ka, hindi maganda yung business mo. Ano sabihin ng asawa mo pag hindi walang support? Sabi ko na eh. Sabi ko na, tigilan mo na yan eh. Diba? Versus, sa suportado ng asawa, okay lang yan. Okay lang yan. Kaya natin gawa ng paraan yan. Maliit na bagay. Diba? So, yun siguro sir, to answer your question, that's the right time. You should know your numbers. Pag may enough na, diba? That's the time na you diversify. Yun. Sana sir, nasagot ko yung question. Thank you so much po, sir. Thank you, sir. Ma'am, ano po kayo? Yun, Tawa na daw, bro. Natawa na daw. 42 na po ako, ma'am. Yes, 42 na po. 3 years old. Kasi life starts at 40, no? Yeah! Oo. Kaya ako nakakap, ma'am. Kasi mataas na yung hairline ko. Ay, sakto ako, di ka? Takto. Yun. Last question lang, last question. Sige, sir. Ako baka ano to. Bra, kapag ganito, failing yung business pare, consider natin. Hindi naman lahat ng negosyo, Lumilipad. Yes. may part talaga na failing. Parang, may sala din eh. Ano kaya ang aking gagawin din eh? Yung solusyon nandiyan na yan. Yung paring control sa sa isip. Kasi ang utak natin makulit yan eh. Oo naman. Tulog ka na. Naglalaro yan. Ngayon bra, ito katotohanan. Paano mo sinesentro ulit yung sarili mo sa mga ganong sitwasyon? Nadasal ako kay God. And then tinitignan ko yung asawa ko saka yung anak ko. Yun lang.
Yun lang, sir. Gulong sa unahan. Yes. Thank you sa gulong sa unahan. No. Galing. Lang, sir. Salamat, pare. Thank you, pare. Thank you. Thank you, sir. Yun. O paano? Nagtatanong pa, pare? Abap. Okay na. Salamat. Pwede ba mag-plug ulit? Oh, plug ulit. Plug, mga gusto mo i-plug, pare. Oh, so yung business namin, so Finman Business Consultancy Corporation. So pag may kailangan kayo na services with regards to accounting, filing ng tax, accounting system, hiring din, meron din kami hiring ng HR services. So, message nyo lang kami. Andito yung ano na, andito yung ano na, lagyan natin, yung lagyan contact natin. number dito. So, yun lang. Salamat sa event na to kasi binigyan ako ng opportunity to share my Life. experiences na sana naman makatulong at madaming magkaroon ng negosyo dito. 'Di ba? So ayun, thank you. Invite for mo yung that. possible next guest natin, pare. yung possible guest, yung guest na sunod. Okay. Never. Oh, yung guest na sunod Mas ni malayo yun, pare. From Bulacan. Actually, yung next guest ni Ben Winner, ako nag-recommend sa kanya. Kasi kung ako yung nasa likod, siya yung nasa harap. Okay? So, mas magaling to sa akin. Saka mas bata to, 33 years old. Mas bata. Yes. Ni-reveal mo na, pare. Hindi, surprise. Mas lamang lang ako naman 2,000 dito. Yan. Pare, oo. Pero abangan nyo yun. Yun. And, syempre, ito. Okay na yun? Okay na. Pa-plug ka pa. Nana? Ayan. Ay, meron pa. Pag meron gusto pumasok sa insurance industry, ayan, so, message nyo lang din kami. Mabait kami, boss. Turuan namin kayo magnegosyo. Yun lang. Thank you. Thank you. Yan. So, yun lang naman. Gusto ko lang magpasalamat ulit. Syempre, sa mga sumama sa atin ngayong gabi and kay Sir Clifford, maraming salamat, pare. And yun lang. Like and follow, Ben Winner. Mungge, maraming salamat. Yun. Thank you. Yun lang. God Thank you bless. so God much. bless. Thank you.